Bismillahirrahmanirrahim. As-Siyam, ang pag-aayuno, Part 1. Ang pag-aayuno. Isang dakilang pagsasagawa ng pagsamba. Ang kabutihan ng Ramadan. Isinilaysay ni Abu Hurairah, ang propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng Jannah, paraiso, ay nakabukas, at ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakakadina. Imam Bukhari at Imam Muslim. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos ng Allah, at ito ay itinakdang tungkulin sa lahat ng sambayanang nananampalataya. Siya ay nagsabi, "O kayong nananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo, gaya ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili." Quran chapter 2 verse 183. Isa sa kabutihang makukuha sa pag-aayuno ay ang paghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan nito. Isinalaysay ni Abu Hurairah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may katapatan at may hangaring matamo ang biyayang mula sa Allah, siya ay patatawarin sa kanyang mga nakaraang kasalanan." Imam Bukhari. Isinalaysay ni Abu Hurairah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ang Allah ay nagsabi, ang lahat ng gawa ng mga anak ni Adan ay sa kanila, maliban sa pag-aayuno. Ito ay nabibilang sa akin, at ito ay aking pagpapalain." Ang pag-aayuno ay isang panangga laban sa impyerno at laban sa paggawa ng kasamaan. Sino man sa inyo ang nag-aayuno, nararapat siyang umiwas sa pakikipagtalik sa asawa, at nararapat na umiwas sa makipag-away. Kung mangyari man makipag-away sa kanya, hayaan siyang magsabi, "Ako ay nag-aayuno." Sa kanya na may hawak na aking kaluluwa, ang amoy ng bibig ng nag-aayuno ay higit na mabuti sa Allah kaysa amoy ng pamangong musko. Imam Bukhari. Dalawang okasyon ng kaligayahan ng isang mananampalataya. Una, sa takdang oras ng pagkain upang tapusin ang pag-aayuno. Pangalawa, ang kanyang pagharap sa Allah upang igawad sa kanya ang masaganang biyaya bilang gantimpala sa kanyang pagtupad sa pag-aayuno. Gayon din ang pag-aayuno ay mamamagitan sa Allah sa kapakanan ng mananampalataya sa kanyang tagapaglikha. Kailan magsisimula at magwawakas ang pag-aayuno? Magsisimula ang buwan ng pag-aayuno kapag nakita na ang bagong pagsikat ng buwan ng Ramadan. Ang Allah ay nagsabi, "Sino man ang nagnahanan sa kanilang tahanan sa buwan na ito ay nararapat na mag-aayuno." Quran chapter 2 verse 185. Si Abu Hurairah ay nagsalaysay
Isang biduin, taong naninirahan sa disyerto, ang lumapit at nagsabi sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "O propeta, nakita ko ang bagong buwan ng Ramadan." Kapag dakay, tinanong siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sumasaksi ka ba na la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah?" Siya ay sumagot, "Oo." Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpatuloy sa pagtatanong, "Ikaw ba sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah?" Tinugon din ito ng biduin ng oo. Kapag dakay, inuutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Bilal na ipabatid sa mamamayan na simulan ang kanilang pag-aayuno kinabukasan. Imam Muslim. Si Ibn Umar ay nagpapatutuo rin sa kaugaliang pagtanaw ng bagong buwan sa kanyang salaysay. Alhamdulillah. Ang mga tao ay tinatanaw ang pagsikat ng bagong buwan. Nang ito ay aking matanaw, sinabi ko ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsimula siya sa kanyang pag-aayuno at inuutos sa tao na simulan na rin ang kanila. Imam Muslim. Dapat tandaan na ang pagtatantyang kalkulasyong astronomiya ay hindi tinatanggap sa Sharia at ito ay hindi nararapat na gawing batayan upang malaman ang bagong buwan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na ang mga Muslim ay dapat magsimula ng kanilang pag-aayuno kapag natanaw na ang bagong buwan at hindi sa pamamagitan ng pag-astronomiyang pagtantya ng buwan. Kapag ang buwan ay mahirap makita dahil sa panahon, ang mga Muslim ay dapat na buuin ang 30 araw na buwan ng Syaban, ang buwan bago ang Ramadan, bago magsimulang mag-aayuno. Sino ang dapat mag-aayuno? Ang pag-aayuno ay itinakdang tungkulin sa mga sumusunod. Una, isang matino. Pangalawa, malusog. At pangatlo, nasa tamang gulang na Muslim. Ang mga kabataan na wala pa sa tamang gulang ay hinihimok din na mag-aayuno bilang pagsasanay. Ang mga taong may malubhang karamdaman o napakatanda na upang mag-ayuno ay hindi dapat magsagawa ng pag-aayuno. Ang Allah ay hindi magbibigay ng mabigat na pasanin sa kanyang mga tagapaglingkod na labis sa kanilang kakayahan. Gayon din, pinahihintulutan ang mga naglalakbay na ipagliban ang pag-aayuno. Magkagayon man, isang kapuri-puri kung ang pag-aayuno ay ipagpatuloy kung hindi naman nakararanas ng paghihirap sa paglalakbay. Sa anumang kalagayan, ang naglalakbay na tumigil sa kanyang pag-aayuno ay nararapat isagawa ang naipagpalibang bilang ng araw sa ibang panahon matapos ang buwan ng Ramadan at kapag nakabalik na sa kanilang tahanan. Sa mga may karamdaman, sila ay nabibilang sa 3 uri. Una, kung hindi naman nahihirapan at hindi naman makasama sa kanila, kailangan silang mag-aayuno. Pangalawa, kung nahihirapan subalit hindi naman makasasama sa kanila, itigil at ipagpaliban ang kanilang pag-aayuno. Pangatlo, kung ito ay nakakasama sa kanila, huwag mag-aayuno. Nasasaad sa banal na Quran, at huwag itapon ang inyong sarili sa pagkawasak. Quran chapter 2 verse 195. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, huwag magdulot ng pinsala sa sarili o magdulot ng pinsala sa iba.
Muslim. Ang mga naipapalibang araw sa pag-ayuno ay dapat na isagawa pagkatapos ng Ramadan. Sa panahon ng kanilang buwanang regla o makaraang magsilang ng sanggol, ang kababaihan ay hindi dapat mag-ayuno. Subalit kailangang isagawa ang bilang ng naipagpalibang araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Sa mga nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol na ang sariling kalusugan o kasanggol ay maaaring mapinsala ng pag-aayuno, nararapat na ipagpaliban ang pag-aayuno at isagawa na lamang ang mga pagpalibang bilang ng araw pagkatapos ng Ramadan. Itinatagubilin din sa mga Muslim na itigil ang pag-aayuno habang sila ay nasa digmaan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang mga kasama at habang nasa digmaan, inyong makakaharap ang inyong mga kaaway sa umaga. Ang pagtigil sa pag-aayuno ay higit na mabuti upang mapanatili ang lakas, kaya't ipagpaliban ang inyong pag-aayuno. Ang kabutihan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang banal na gawain ng pagsamba na isinagawa ng isang Muslim sa pamamagitan ng pagwaksi at pagpigil sa kanyang pagnanasa at mithiin upang magbigay kasiyahan sa kanyang Panginoon at upang makantan niya ang mga biyayang mula sa kanya. Isang kalikasan sa tao na hindi siya iiwas sa mga bagay na kanyang inaasam, maliban lamang na makamit niya ang mga bagay na higit niyang hinahangad. Sa puntong ito, ang kasiyahan ng Allah ang siyang pinakamahalagang mithiin. Ito ay isang paraan upang matamo ang pagkamakadiyos at pagkamatapat. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Sino man ang hindi umiwas sa masasamang salita at gawain ay hindi kailangan ng Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at inumin." Bukhari. Sa madaling salita, hindi tinatanggap ng Allah ang pag-aayuno ng isang taong may masamang dila at gawa. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, ang puso ay higit na nanatili sa kabaitan sapagkat hindi nagnanasa bagkus nagwawaksi. Ang puso ay higit na bukas sa mga salita ng Allah. Ang mga mayayaman ay higit na magbibigay halaga sa mga biyaya ng Allah kapag sila ay nag-aayuno. Ang mga mayayaman at ang paghihirap na dinaranas ng mga nagugutom na mahirap at tukha, kaya naman sila ay magaganyak na tumulong sa kanila. Ito rin ay tumutulong sa pagsupil ng pagmamalaki at ipinapamatili nito ang kababaang loob. Ang pag-aayuno ay nagbibigay ng kabutihan sa kalusugan dulot ng pagbawas ng kinain na nagbibigay pahinga sa pagtunaw. Sadyang dakila ang kaalaman ng Allah at dakila din naman ang kanyang mga biyaya. Mga itinakdang kondisyon ng pag-aayuno, ang pagtupad sa ibang gawaing pagsamba at tungkulin ay mahalaga, lalo na ang sala, pagdarasal, na kapag ito ang nawala, ang ibang pagtupad sa mga gawaing pagsamba ay hindi tatanggapin ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thanks for watching.